Sa isang payak na nayon sa Pangasinan, bago pa man sumikat ang araw, gumigising na si Toto upang maghanda para sa mahaba at nakakapagod na araw bilang gasoline boy. Sa tabi ng kanilang lumang bahay, ang kanyang ina, si Aling Gracia, ay abala na sa paghahanda ng mga daing na isda na kanyang ibebenta sa palengke. Toto anak, maaga kang umuwi ha. Huwag kang magpapagabi sa paglalaro ng basketball pagkatapos ng trabaho, paalala ni Aling Gracia habang maingat na inaayos ang mga daing na isda sa isang malaking container. Opo Nay, diretso uwi ako pagkatapos. May dala pa akong daing na bangus para kay Mang Cardo, baka magalit yun kung hindi ko madala ngayon, sagot ni Toto, habang sinusuklay ang kanyang buhok. Sa kanyang mukha, bakas ang pag-aalala para sa kanyang ina na maghapong magbibilad sa ilalim ng araw. Habang nagkakape, nagpatuloy ang kanilang usapan. Napansin ko lang Nay, parang lalong dumarami ang iyong mga suki. Baka kailangan mo na ng karagdagang tulong sa pag-asikaso sa tindahan, puna ni Toto. Naku anak, kung hindi lang sana tayo nagkukulang sa pera, matagal na sana akong kumuha ng tulong. Pero alam mo naman, ikaw lang ang inaasahan ko, tugon ni Aling Gracia na may bahid ng lungkot sa kanyang tinig. At saka, malapit na rin namang umayos ang lahat, di ba? Basta't magsumikap ka lang. Opo Nay, araw-araw ko pong dasal na sana'y umayos na ang lahat. Ayaw ko na po kayong makitang nahihirapan, sabi ni Toto, habang hinahaplos ang kamay ng kanyang ina. Ang pagsisikap niyang magbigay ng kaginhawaan para sa kanyang ina ay laging nasa isipan niya, lalo na't siya na lang ang tanging sandigan ng kanyang ina mula nang pumanaw ang kanyang ama. Alam ko anak, alam ko, mahinang sagot ni Aling Gracia. Kaya nga araw-araw, nagpapasalamat ako sa Diyos dahil binigyan niya ako ng anak na katulad mo. Habang naglalakad si Toto papunta sa trabaho, binagtas niya ang daan na puno ng mga sasakyan at ingay ng mga tao. Ang kanyang isipan ay puno ng mga pangarap na makapagtapos ng pag-aaral, makahanap ng mas magandang trabaho, at higit sa lahat, mabigyan ng mas komportableng buhay ang kanyang ina. Ang kanyang determinasyon ay pinatibay ng pagmamahal at responsibilidad na kanyang nadama para kay Aling Gracia. Sa kabila ng init at kapaguran sa gasolinahan, ang pag-asang ito ang nagbibigay lakas kay Toto. Sa tuwing may magpapakarga ng gasolina, naiisip niya kung paano niya mapapabuti ang kanilang buhay. Ang bawat patak ng gasolina ay tila kumakatawan sa bawat pagsubok na kanyang hinaharap, at ang bawat araw na lumilipas ay isang hakbang palapit sa kanyang mga pangarap. Nang magkaroon ng pagkakataon si Toto na magpahinga mula sa kanyang trabaho, pinili niyang gugulin ang kanyang bihirang bakasyon sa isang beach sa Pangasinan, isang lugar na nag-aalok ng kalmadong dagat at malamig na simoy ng hangin. Ito ang unang pagkakataon niyang magpahinga mula nang siya ay magsimulang magtrabaho bilang gasoline boy. Maaga pa lang ay naglakad na siya papunta sa dalampasigan, dala ang isang lumang bag na naglalaman ng ilang piraso ng tinapay at isang malaking bote ng tubig. Habang naglalakad, damang-dama niya ang malambot na buhangin sa kanyang mga paa at ang init ng araw na unti-unting tumatagos sa kanyang balat. Sa wakas, may panahon din para sa sarili, bulong niya sa sarili, habang pinagmamasdan ng asol na karagatan na kumikislap sa ilalim ng araw. Pagdating niya sa beach, agad siyang naghanap ng pwesto kung saan siya maaaring umupo at mag-relax. Pinili niya ang isang tahimik na lugar sa ilalim ng isang malaking puno ng niyog, malayo sa iilang tao na naroroon din upang magpahinga. Habang nakaupo at nakatingin sa malawak na dagat, napaisip si Toto tungkol sa kanyang buhay. Sana ay may magbago, mahinang sabi niya. Nangungulila siya sa kanyang ama at labis na nag-aalala para sa kanyang inang si Aling Gracia, na araw-araw pa ring nagtatrabaho kahit na tumatanda na. Kung may magagawa lang sana ako para mapabuti ang aming buhay, pagmumuni-muni niya. Hindi nagtagal, ang kanyang katahimikan ay nag-istorbo ng isang kakaibang ingay, isang mahinang pagtangis na nagmumula sa tubig. Tulong! Tulungan ninyo ako! Napabalikwas si Toto sa kanyang kinauupuan at agad na nilingon ang pinanggagalingan ng tinig. Doon niya nakita, ilang metro lamang ang layo sa kanya, ang isang duwende na nakikipagbuno sa alon. Maliit at mahina, halos tangayin ito ng tubig papalayo sa pampang. Walang pag-aatubiling tumakbo si Toto papunta sa dagat, inihagis ang kanyang bag sa buhangin, at mabilis na lumangoy patungo sa duwende. Kapit ka sa akin, huwag kang bibitaw, sigaw niya habang inaabot ang kanyang kamay sa maliit na nilalang. Nang may ahon niya ito sa pampang, kapwa sila hingal na hingal ngunit ligtas.
Pinasasalamatan kita binata. Hindi ko alam kung paano kita mababayaran, sabi ng duwende. Ang mga mata ay mayroong pasasalamat. Isipin mo na lang na nasa tamang lugar ako sa tamang oras. Sino ka ba at paano ka napunta rito? Tanong ni Toto, habang sila'y nakaupo na sa buhanginan, malayo sa maingay na alon. Ang duwende, na ngayon ay nakabawi na ng lakas, ay nagkwento tungkol sa kanyang mundo, isang lugar na puno ng mahika at mga nilalang na katulad niya. Ako si Patnubay, at ako ay galing sa aming kaharian. Naglakbay ako upang tuklasin ang mundo ng mga tao, ngunit hindi ko akalain na magiging mapanganib pala ito para sa akin. Habang nakikinig, nadama ni Toto ang bigat ng responsibilidad niya sa pagliligtas sa duwende. Tila ba sa araw na iyon, hindi lamang dagat ang kanyang hinarap kundi pati na rin ang pagkakataon para sa isang bagong simula. Marahil, isip niya, ay may dahilan ang lahat ng ito. Ang munting pakikipagsapalaran niya sa dalampasigan ay hindi lamang nagbigay sa kanya ng pahinga, kundi ng isang bagong kaibigan at isang hindi inaasahang pagkakataon na maaaring magbago ng kanilang mga buhay. Matapos ang kanilang makapagbagdamdaming pag-uusap sa dalampasigan, ipinahayag ni Patnubay, ang duwende, ang kanyang pasasalamat kay Toto sa pamamagitan ng isang kakaibang regalo. Nakaupo pa rin sila sa lilim ng puno ng niyog, pinakikinggan ang hampas ng mga alon, nang magsimula si Patnubay na ibahagi ang kanyang plano. Toto, sa aming mundo, ang pinakamataas na parangal na maibibigay namin sa isang tao ay isang regalo ng mahika. Dahil sa iyong katapangan at kabutihan, nais kong bigyan ka ng isang regalo na magbabago ng iyong buhay, pahayag ni Patnubay. Napakunot ang noo ni Toto, hindi makapaniwala. Isang regalo. Anong klaseng regalo ang maaring magmula sa isang duwende? Tanong niya, puno ng kuryosidad. Isang mahiwagang faucet, Toto. Pero hindi ito ordinaryong faucet. Ilagay mo ito kung saan may tubig, at ang tubig na iyon ay magiging gasolina o diesel, depende sa iyong pangangailangan, paliwanag ni Patnubay. Nabigla si Toto sa narinig. Gasolina at diesel. Paano posibleng magawa yan ng isang faucet? Usisa niya, ang mga matay lumalaki sa pagtataka. Ngumiti si Patnubay, sa amin, posible ang maraming bagay na tila imposible sa inyo. Ang mahika ay bahagi ng aming pagkatao. Ang kailangan mo lang gawin ay ilagay ang faucet sa lugar kung saan may tubig, at ang faucet ay aakit sa mga elemento sa paligid upang lumikha ng fuel. Hindi agad makapagsalita si Toto, pinoproseso ang impormasyong ibinahagi ng duwende. At saan ko ito dapat ilagay? Saan ako makakahanap ng lugar na walang makakaalam ng lihim nito? Tanong ni Toto. Ang isipan ay puno ng mga plano at pag-aalala. Mayroon ka bang lugar na pwede mo itong itago, kung saan walang makakakitang ibang tao? Marahil sa iyong likod bahay, mungkahi ni Patnubay. Tumango si Toto, dahan-dahan nang bumubuo ng isang plano sa kanyang isip. Sa likod ng aming bahay, may isang lumang balon na hindi na ginagamit. Maaari kong ilagay ang faucet doon. Malayo iyon sa mata ng publiko. Magaling, sagot ni Patnubay. Ngunit tandaan mo, mahalaga ang pagiging maingat. Ang kapangyarihang ito, kung hindi wastong gagamitin, ay maaaring magdulot ng mga hindi inaasahang kahihinatnan. Nangako si Toto na gagamitin niya ang regalo na ito sa pinakamatalinong paraan. Gagamitin ko ito para mapabuti ang buhay namin ni Nanay. Salamat Patnubay. Hindi ko alam kung paano kita mapapasalamatan. Ang iyong kaligtasan at ang iyong pag-asenso ang pinakamagandang pasasalamat na maaari mong ibigay, sagot ni Patnubay, puno ng kasiyahan sa puso na makatulong sa isang taong tunay na karapat-dapat. Sa pagtatapos ng kanilang pag-uusap, iniabot ni Patnubay kay Toto ang mahiwagang faucet, isang simpleng bagay na may kahanga-hangang kapangyarihan. Habang hawak ito, nadama ni Toto ang bigat ng responsibilidad na kanyang tinanggap, ngunit kasabay nito ay ang pag-asa para sa isang mas magandang kinabukasan. Sa likod ng kanilang bahay, sa lumang balon na matagal nang hindi ginagamit, inilagay ni Toto ang mahiwagang faucet na ibinigay sa kanya ni Patnubay. Sinunod niya ang lahat ng tagubilin ng duwende, inilagay ang faucet sa partikular na posisyon, sinabi ang mahiwagang mga salita, at naghintay sa ilalim ng buwan. Habang pinanunood niya ang unang patak ng likidong lumabas mula sa faucet, hindi tubig, kundi malinaw na diesel, hindi niya mapigilan ang paghanga at takot na sumagi sa kanyang damdamin. Ito na, simula na ng pagbabago, bulong niya sa kanyang sarili. Sa sumunod na mga araw, sinimulan niyang ibenta ang gasolina at diesel sa mga kakilala,
mga tricycle driver, at iba pang maliliit na negosyante sa kanilang lugar. Nagbenta siya ng palihim, sa galon at litro, upang hindi mapansin ng marami ang biglaan niyang pagkakaroon ng supply. Isang hapon, habang nagbebenta siya ng ilang galon ng diesel sa isang matagal ng driver na si Mang Antonio, napag-usapan nila ang tungkol sa biglaan niyang pagkakaroon ng paninda. Mukhang maganda ang negosyong napasukan mo, Toto. Saan mo ba nakukuha ang mga ito? Bihira na ang makakita ng mura at maasahang supply ngayon, tanong ni Mang Antonio, habang binubuhat ang isang galon ng diesel. Napangiti si Toto, pinipili ang mga salitang kanyang sasabihin. Mang Antonio, meron lang akong nakilalang supplier. Mabait at mapagkakatiwalaan, kaya naman nakakakuha ako sa magandang presyo, palusot niya, umaasa na hindi na ito palalawigin pa ng matanda. Mabuti naman kung ganun. Alagaan mo yang supplier mo. Biyaya yan, lalo na sa panahon ngayon, sagot ni Mang Antonio, na walang kaalam-alam sa tunay na pinagmulan ng gasolina at diesel. Sa mga sandaling mag-isa si Toto, madalas niyang mapag-isipan ang mga nangyayari. Totoo nga ang sinabi ni Mang Antonio, biyaya ang kanyang natanggap. Ngunit, hindi niya mapigilan ang mag-alala sa posibleng kahihinatnan kung sakaling may ibang tao na makatuklas sa kanyang lihim. Ang takot sa kung ano ang maaaring mangyari kung malaman ng iba ang tungkol sa mahiwagang faucet ay laging gumugulo sa kanyang isip. Isang gabi, nag-usap sila ng kanyang ina tungkol sa biglaang pag-asenso ng kanilang pamumuhay. Toto anak, nakikita ko ang pagod sa iyong mga mata, pero nakikita ko rin ang pag-asa. Ano man ang iyong ginagawa, sana'y tama at makabubuti sa atin, mahinahong paalala ni Aling Gracia. Opo Nay, sinisikap ko po na ang lahat ng ginagawa ko ay para sa ikabubuti natin. Huwag po kayong mag-alala, tugon niya, habang hinahaplos ang kamay ng kanyang ina. Sa mga gabing tahimik, naiisip ni Toto ang tungkol sa responsibilidad na kanyang daladala. Ang faucet ay hindi lamang isang regalo, ito ay isang pagsubok sa kanyang katapatan at kagustuhang gawin ang tama para sa kanyang ina. Sa kabila ng mga pag-aalala, isang bagay ang malinaw sa kanya, gagawin niya ang lahat upang mapabuti ang buhay nilang mag-ina. Ang mahiwagang faucet ay simbolo ng pag-asa, at ito ang magdadala sa kanila sa isang mas magandang kinabukasan. Habang tumatagal, ang lihim na negosyo ni Toto sa pagbebenta ng gasolina at diesel ay lumago ng lumago. Ang kanyang mga umaga ay nagsimulang maging abala sa pagtugon sa mga order mula sa mga suki, na ngayon ay kasama na ang mga may-ari ng maliliit na negosyo at maging ilang mga pribadong sasakyan sa kanilang lugar. Isang umaga, habang nag-aayos siya ng mga galon para sa kanyang mga customer, dumating si Mang Temyong, isa sa kanyang mga regular na customer at may-ari ng isang maliit na transport service. Mukhang maganda ang takbo ng negosyo mo, Toto, bati ni Mang Temyong, habang tumutulong siya kay Toto na ilagay ang mga galon ng diesel sa likuran ng kanyang truck. Ang bilis mong nakakakuha ng supply, at maganda pa ang kalidad. Ngumiti si Toto, pinipili ang mga salitang sasabihin. Maraming salamat Mang Temyong. Pinipilit ko lang po talagang mapanatiling maaasahan ang aking serbisyo sa inyo. Mabuti yan. Alam mo, sa mga panahong ito, bihira ang katulad mong negosyante na mapagkakatiwalaan at may integridad. Bilib ako sa iyo binata, papuri ni Mang Temyong, na lubos ang paghanga sa sipag at determinasyon ni Toto. Nagpasalamat si Toto at isang malalim na buntong hininga ang kanyang pinakawalan matapos makaalis si Mang Temyong. Bagaman natutuwa siya sa papuri, hindi niya maiwasang makaramdam ng kaba sa posibilidad na mabunyag ang tunay na pinagmulan ng kanyang produkto. Sa pagtatapos ng araw, nang siya'y mag-isa na lamang at nagbibilang ng kinita, nagsimula siyang magmuni-muni sa kanyang mga susunod na hakbang. Oras na siguro para mag-isip ng mas malaking plano, bulong niya sa sarili. Ang kita niya ngayon ay sapat na upang mag-expand na ng negosyo. Nang gabing iyon, kinausap niya ang kanyang ina, si Aling Gracia, tungkol sa kanyang mga plano. Sa kanilang munting sala, ipinaliwanag ni Toto ang kanyang ideya na magtayo ng isang maliit na gasolinahan. Nay, sa tingin ko po, kaya na nating palakihin pa ang negosyo. Plano ko pong magtayo ng maliit na gasolinahan para hindi na po galon-galon ang benta. Mas mapapadali po ito para sa ating mga suki, paliwanag niya, umaasang makuha ang suporta ng kanyang ina. Tinitigan siya ni Aling Gracia, at matapos ang ilang sandali ng katahimikan, ngumiti siya. Anak, kung sa tingin mo'y kaya mo at ito'y magiging kapaki-pakinabang, nasa iyo ang suporta ko. Basta't mag-ingat ka lang palagi.
Alam kong mabuti ang iyong hangarin para sa atin. Labis ang pasasalamat ni Toto sa tiwala ng kanyang ina. Salamat po, Nay. Pangako, pag-iingatan ko po ang lahat ng hakbang na gagawin ko. Sa mga sumunod na araw, habang pinaplano ang kanyang susunod na mga hakbang, puno ng pag-asa ang puso ni Toto. Ang kanyang unang tagumpay ay nagbigay sa kanya ng lakas ng loob na magpatuloy, at ngayon, handa na siyang harapin ang mas malalaking hamon sa kanyang negosyo. Ang kanyang determinasyon at ang suporta ng kanyang ina ang kanyang naging sandigan sa mga panahong walang kasiguraduhan at posibilidad. Habang lumalalim ang gabi, si Toto ay abala sa pagguhit ng mga plano sa isang lumang notebook. Ang kanyang mesa ay puno ng mga papeles, ballpen, at calculator. Kasama niya si Aling Gracia, na tahimik na nakikinig habang ipinaliliwanag ni Toto ang kanyang balak. Nay, napag-isipan ko na ang lahat. Kailangan natin ng isang maliit na lote kung saan maaari tayong magtayo ng gasolinahan. Sa simula, hindi ito kailangang malaki. Basta sapat lang para sa 2 pump ng gasolina at 1 pump para sa diesel, sabi ni Toto, habang iginuguhit ang layout ng planong gasolinahan. Si Aling Gracia, bagaman may pag-aalala, ay pinakikinggan ng mabuti ang anak. Sigurado ka bang ito ang gusto mong gawin, anak? Malaking hakbang ito. Hindi ito basta-bastang desisyon. Aniya, ang tinig ay puno ng pagmamahal at suporta. Opo, Nay. Alam kong malaki ito, pero nakikita ko ang potensyal. Sa tulong ng mahiwagang faucet, hindi tayo mauubusan ng supply. At sa dami ng ating suki, siguradong magiging matagumpay ito, tugon ni Toto, puno ng determinasyon. Sa mga sumunod na araw, nagsimula si Toto sa paghahanap ng perpektong lokasyon para sa kanyang gasolinahan. Nakahanap siya ng isang maliit na lote malapit sa National Highway, na madalas daanan ng maraming sasakyan. Nang matapos ang negosasyon sa pagbili ng lote, dinala niya si Mang Rodel, isang lokal na contractor, para suriin ang lugar. Mang Rodel, kailangan ko ng tulong niyo para magtayo ng gasolinahan dito. May mga ideya na ako kung paano ito itatayo, pero kailangan ko ng eksperto para matiyak na tama ang gagawin natin, paliwanag ni Toto habang ipinapakita ang mga plano. Si Mang Rodel, na may karanasan sa pagtatayo ng maliliit na negosyo, ay masusing pinag-aralan ang mga plano. Toto, maganda ang lugar na napili mo. Tamang-tama sa isang gasolinahan. At yung plano mo, maayos naman. Kailangan lang nating siguraduhin na lahat ng permit ay maayos na bago tayo magsimula. Habang inaayos ang mga papeles at permit, hindi maiwasan ni Toto ang mag-alala. Madalas siyang bumalik sa munisipyo, kinakausap ang iba't ibang opisyal para matiyak na walang magiging problema. Ang bawat pag-aproba ng permit ay isang hakbang palapit sa katuparan ng kanyang pangarap. Sa wakas, matapos ang ilang linggong paghihintay at paghahanda, nagsimula ang konstruksyon ng gasolinahan. Araw-araw, binibisita ni Toto ang site, sinusubaybayan ang bawat yugto ng pagtatayo. Isang hapon, habang pinapanood niya ang pagbuhos ng semento, lumapit sa kanya si Aling Gracia. Toto, nakikita ko kung gaano ka katyaga at determinado. Napakalaki ng iyong ginagawa para sa atin, sabi niya, habang hinahaplos ang likod ng anak. Para sa atin ito, Nay. Lahat ng ito, para maibigay ko sa iyo ang buhay na nararapat sa iyo, sagot ni Toto. Ang mga matay lumuluha sa kasiyahan at pagmamalaki. Sa pagtatapos ng araw, habang lumulubog ang araw sa kanluran, tumayo silang mag-ina, pinagmamasdan ng unti-unting pag-usbong ng kanilang pinaghirapang gasolinahan. Ang tagumpay na ito ay hindi lamang bunga ng isang mahiwagang regalo, kundi ng sipag, tiyaga, at determinasyong magbigay ng mas magandang buhay para sa kanilang dalawa. Ang araw ng pagbubukas ng gasolinahan ni Toto ay dumating na rin sa wakas. Maaga pa lang, abala na ang mag-ina sa paghahanda para sa espesyal na araw na ito. Ang bawat detalye ay pinlano at isinaayos ni Toto upang matiyak na magiging maayos ang lahat. Ang gasolinahan, na may pangalang Gas ni Toto, ay kapansin-pansin dahil sa bagong pintura at malinaw na mga signage na nag-aanunsyo ng presyo ng gasolina at diesel, kalahati ng presyo kumpara sa karaniwang nagbebenta sa bayan. Habang nag-aayos ng mga huling detalye, hindi maitago ni Toto ang kanyang kaba at excitement. Nay, ito na ang simula ng bago nating buhay, sabi niya kay Aling Gracia, habang inaayos ang mga ribbon para sa cutting ceremony. Si Aling Gracia, na may ngiti sa kanyang mukha, ay tumugon, "Oo nga anak. Napakalayo na ng narating mo. Proud na proud ako sa'yo.
Hindi nagtagal, dumating ang mga unang customer. Isang tricycle driver na si Mang Atong ang isa sa mga unang pumila. Toto, hindi ako makapaniwala sa presyo mo. Talagang malaking tulong ito sa amin, sabi niya, habang pinupuno ang kanyang tricycle. Para po sa inyo talaga ito, Mang Atong. Gusto ko pong makatulong sa ating komunidad, tugon ni Toto, na may ngiti sa kanyang mukha. Ang balita tungkol sa mababang presyo ay mabilis na kumalat sa buong bayan. Maraming tao ang dumating, hindi lamang upang magpakarga kundi pati na rin upang ipahayag ang kanilang pasasalamat kay Toto. Isang ina na si Aling Maria, na may dalang anak, ay lumapit kay Toto, "Salamat iho. Dahil sa mababa mong presyo, mas marami akong maiuuwi para sa pamilya ko. Malaking bagay ito lalo na sa mga panahong ito." Tumango si Toto, "Walang anuman, Aling Maria. Masaya akong makatulong sa inyo." Sa buong araw, puno ang gasolinahan ng masasayang mukha at positibong komento. Ang mga tao ay nag-uusap-usap hindi lamang tungkol sa presyo kundi pati na rin sa kabaitan ni Toto. Sa pagtatapos ng araw, habang pinagmamasdan ni Toto ang paglubog ng araw, napuno siya ng malalim na kasiyahan. "Toto, tingnan mo ang mga tao, masaya sila. Ito ang simula ng marami pang magagandang bagay," sabi ni Aling Gracia, habang nakatayo sila sa harap ng gasolinahan. Habang tinitingnan ang kanyang gasolinahan at ang mga taong masayang umuuwi na may ngiti sa kanilang mga labi, naramdaman ni Toto ang isang malalim na kahulugan ng tagumpay at kasiyahan. Hindi lamang siya nagtagumpay sa pagpapalago ng negosyo, kundi nagawa niya ito sa paraang nakakatulong sa kanyang kapwa. "Nay, ito ang pinakamagandang desisyon na nagawa ko. Salamat sa suporta niyo," ani Toto, habang mahigpit na niyakap ang kanyang ina. Ang tagumpay ng gasolinahan ni Toto ay hindi lamang bunga ng kanyang pagsisikap at determinasyon, kundi pati na rin ng kanyang pagnanais na gumawa ng positibong pagbabago sa kanyang komunidad. Sa pagtatapos ng araw, hindi lamang ang kanyang wallet ang napuno, kundi pati na rin ang kanyang puso sa pasasalamat at pagmamahal mula sa mga taong kanyang natulungan. Matapos ang tagumpay ng pagbubukas ng kanyang gasolinahan, naisip ni Toto na palawakin ang kanyang tulong sa komunidad. Nakaupo sa kanyang munting opisina sa likod ng gasolinahan, kanyang pinag-isipan kung paano pa niya mapapalawak ang positibong epekto ng kanyang negosyo. Isang umaga, habang pinapanood ang mga tricycle driver na pumipila para magpakarga, nabuo sa isip niya ang isang plano. "Bakit hindi ko gawing libre ang gasolina para sa mga tricycle driver tuwing Lunes at Biyernes?" bulong niya sa sarili. Iniisip ang malaking tulong na maibibigay nito sa kanilang kita at sa edukasyon ng kanilang mga anak. Sa sumunod na linggo, ipinatupad ni Toto ang bagong patakaran. Agad niyang ipinaalam sa mga driver ang kanyang balak, at ang balita ay mabilis na kumalat sa buong bayan. Isang Lunes ng umaga, habang abala si Toto sa pagbibigay ng libreng gasolina, lumapit sa kanya si Mang Dante, isang veteranong tricycle driver at isa sa mga matagal nang naninirahan sa kanilang lugar. "Toto, totoo ba itong naririnig ko? Libre ang gasolina tuwing Lunes at Biyernes?" tanong ni Mang Dante. Ang mga mata ay kumikislap sa pag-asa. "Opo, Mang Dante. Naisip ko lang po na sa ganitong paraan mas malaki ang maiuuwi ninyong kita para sa pamilya nyo at para mapaaral nyo ang mga anak nyo," paliwanag ni Toto habang inaayos ang hose ng gasolina. Napangiti si Mang Dante, halos hindi makapaniwala. "Nako, maraming salamat, Toto. Malaking tulong ito sa amin, lalo na sa mga katulad kong may apo na pinapaaral. Biyaya ka talaga sa amin." Habang nagpapatuloy ang araw, marami pang tricycle driver ang nagpahayag ng kanilang pasasalamat. "Toto, salamat ha. Dahil sa tulong mo, mas malaki na ang aking maiuuwi para sa aking pamilya," sabi ni Mang Rodel, isa pang driver na regular sa gasolinahan. Hindi lamang ang mga matatandang driver ang nagpapasalamat kay Toto. Maging ang mga bagong driver ay labis na nagpapasalamat. "Salamat, Toto. Dahil dito, mas marami akong maiipon para sa kinabukasan ng aking mga anak," sabi ng isang batang driver na si Joel. Sa hapon, habang nagpapahinga sa kanyang opisina, pinagmasdan ni Toto ang pila ng mga tricycle sa labas. Ang kanyang puso ay puno ng kasiyahan sa pagtulong sa kanyang mga kababayan. "Tama ang desisyon ko," bulong niya sa sarili. Ang damdamin ay puno ng kagalakan. Nang umuwi siya ng gabing iyon, ibinahagi niya ang mga pangyayari kay Aling Gracia. "Nanay, nakakataba ng puso ang makitang masaya ang mga tao dahil sa kaunting tulong na nagagawa ko." Si Aling Gracia, na laging sumusuporta sa kanya,
ay ngumiti at niyakap siya. Anak, proud na proud ako sa'yo. Ang pagbibigay ng tulong sa mga nangangailangan ay tunay na nagpapayaman sa atin, hindi lang sa bulsa, kundi sa puso. Sa gabing iyon, natulog si Toto na may ngiti sa kanyang mukha, ang puso ay puno ng pasasalamat at kasiyahan sa pagkakataong makapagbigay ng kaginhawaan sa buhay ng kanyang mga kababayan. Ang kanyang munting gasolinahan ay hindi lamang isang negosyo kundi naging isang instrumento rin para sa pagbabago at pag-asa sa kanilang komunidad. Sa kanilang bahay, abala si Aling Gracia sa pag-aayos ng kanyang mga tinitindang tuyo at daing na bangus. Ang bawat piraso ay maingat niyang inilalagay sa basket, tinitiyak na ang pinakamagagandang isda lamang ang kanyang ibebenta. Habang abala siya sa pag-aayos, pumasok si Toto dala ang balitang magbibigay ng bagong simula para sa kanila. Nanay, may magandang balita ako, panimula ni Toto, ang kanyang mukha ay nagliliwanag sa excitement. Si Aling Gracia, na patuloy pa rin sa pag-aayos ng mga isda, ay tumingin sa kanya. Ano yun anak? Tanong niya. Ang kanyang mga kamay ay hindi tumitigil sa pagtatrabaho. Sa loob ng 1 taon mula nang magbukas ang gasolinahan, nakaipon na ako ng sapat. At dahil dyan, nakabili ako ng isang magandang bahay para sa atin. Hindi lang yan Nay, may kasama itong malaking lugar sa likod na pwede nating gamitin para sa bagong negosyo, masayang ibinalita ni Toto. Napatigil si Aling Gracia sa kanyang ginagawa, ang kanyang mga mata ay lumaki sa pagkabigla. Talaga anak, para sa atin yan. At ano itong bagong negosyo na sinasabi mo? Opo Nay, para sa atin ito. Plano ko pong magtayo ng processing plant para sa inyong tuyo at daing na isda. Sa dami ng iyong karanasan at kaalaman sa dried fish, sigurado akong magiging matagumpay ito, paliwanag ni Toto. Ang mga matay mayroong paghanga sa kanyang ina. Si Aling Gracia, halos hindi makapaniwala, ay unti-unting napangiti. Nak, napakalaking tulong niyan sa atin. Hindi ko akalain na magkakaroon tayo ng ganitong pagkakataon, aniya, ang kanyang boses ay nanginginig sa damdamin. Kaya ko po ito ginawa Nay, para mapabuti ang ating buhay. Gusto kong magkaroon kayo ng mas komportableng tahanan at isang negosyo na magpapatuloy sa iyong pagreretiro, dagdag ni Toto, habang marahan na hinahaplos ang balikat ng kanyang ina. Sa mga sumunod na linggo, sinimulan nila ang paglipat sa bagong bahay at ang pagtatayo ng planta. Ang bahay, na mas malaki at mas maayos kaysa sa kanilang lumang tahanan, ay agad nagbigay ng bagong sigla kay Aling Gracia. Ang planta naman ay itinayo sa likod bahagi ng lote, kumpleto sa mga kagamitan para sa pagpoproseso ng daing na isda. Isang hapon, habang pinagmamasdan ang pagtatapos ng planta, hindi maiwasan ni Aling Gracia ang magpasalamat. Toto, salamat sa lahat. Hindi ko maipahayag kung gaano ako kaligaya at ka-proud sa'yo. Para po ito sa lahat ng iyong paghihirap Nay. Ito ang simula ng ating bagong buhay, sabi ni Toto, ang kanyang puso ay puno ng pasasalamat at pagmamahal para sa kanyang ina. Sa pagbubukas ng planta, nadama nilang pareho na ang kanilang mga pangarap ay unti-unting nagiging katotohanan. Ang kanilang bagong bahay at negosyo ay hindi lamang simbolo ng kanilang pinagsamang pagsisikap kundi pati na rin ng kanilang pag-asa para sa isang mas magandang kinabukasan. Matapos ang matagumpay na pagtatayo ng planta para sa pagpoproseso ng daing na isda, si Aling Gracia ay nagsimulang pamahalaan ang araw-araw na operasyon ng planta. Bilang isang bihasa sa pagtutuyo ng isda, ginamit niya ang kanyang karanasan upang itaguyod ang bagong negosyo. Isang umaga, habang inihahanda ni Aling Gracia ang planta para sa isang abalang araw ng produksyon, tinawag niya ang kanyang mga bagong empleyado para sa isang maikling pagpupulong. Lahat ng kanyang tinanggap ay mga ina na walang trabaho, na naghahanap ng pagkakataong makatulong sa kanilang mga pamilya. Maraming salamat sa pagdalo ninyong lahat ngayong umaga, simula ni Aling Gracia, tinitingnan ng bawat isa sa mga mata. Nais kong malaman ninyo na hindi lamang ito trabaho. Ito ay pagkakataon para sa atin na makabuo ng isang komunidad na magtutulungan para sa ikabubuti ng bawat isa. Ang isa sa mga empleyado, si Aling Lorna ay tumugon, "Salamat po Aling Gracia. Malaking tulong po ito sa aming mga ina na matagal nang walang trabaho. Excited po ako na matuto at makatulong sa aking pamilya." Si Aling Gracia, na may ngiti sa kanyang labi, ay nagpatuloy, "Magiging abala tayo sa pagpoproseso ng mga tuyo at daing na bangus, at ituturo ko sa inyo ang lahat ng kailangan ninyong malaman. Ang mahalaga, magtulungan tayo." Sa mga sumunod na linggo,
si Aling Gracia at ang kanyang mga empleyado ay abala sa pag-aaral ng mga proseso, mula sa pag-aasin, pagpapatuyo, hanggang sa pagbabalot ng mga produkto. Sa bawat hakbang, si Aling Gracia ay maingat na nagtuturo, pinapaliwanag ang kahalagahan ng kalidad at kalinisan. Isang hapon, habang sila ay nagpapahinga sa maliit na kantin ng planta, nagkaroon ng pagkakataon si Aling Gracia na makipag-usap kay Aling Lorna. "Kumusta ang unang linggo mo dito, Lorna?" "Masaya po ako, Aling Gracia. Hindi lamang dahil sa trabaho, kundi dahil na rin po sa pakiramdam na mayroon akong nagagawang mahalaga," sagot ni Aling Lorna. Ang mga mata ay nagpapahayag ng pasasalamat. "Nakakataba ng puso ang marinig yan," tugon ni Aling Gracia. "Layunin natin hindi lang kumita kundi magbigay ng pagkakataon sa mga tulad ninyo na makabangon muli." Ang mga araw ay lumipas na napakaproduktibo at maraming pag-aaral. Sa tuwing makikita ni Aling Gracia ang mga ngiti ng kanyang mga empleyado at ang kalidad ng mga produkto na kanilang nalilikha, nadarama niya ang isang di maipaliwanag na kasiyahan, ang kasiyahang nagmumula sa pagtulong sa iba na umangat sa buhay. Sa pagtatapos ng buwan, dinala ni Toto ang unang batch ng mga produkto sa lokal na merkado. Ang mga tuyo at daing na bangus na gawa ng planta ay mabilis na nakakuha ng pansin dahil sa kanilang natatanging lasa at kalidad. Nang mag-uwi si Toto ng magandang balita tungkol sa tagumpay ng kanilang mga produkto sa merkado, si Aling Gracia ay halos maiyak sa tuwa. "Salamat anak, hindi ko ito magagawa kung wala ang iyong tiwala at suporta." Sa kanilang munting opisina, nagyakap ang mag-ina, ang puso ng bawat isa ay puno ng pasasalamat at pag-asa. Ang negosyo ng daing na isda ay hindi lamang naging simbolo ng kanilang bagong simula, kundi pati na rin ang kanilang paglago bilang pamilya at bilang isang mahalagang bahagi ng komunidad. Sa paglipas ng mga buwan, ang negosyo ng daing na isda na pinamamahalaan ni Aling Gracia ay lumago ng husto. Ang kanilang mga produkto, na kilala sa kalidad at kakaibang lasa, ay nagsimula ng mag-supply sa mga malalaking supermarket at mall sa iba't ibang panig ng rehiyon. Isang hapon, habang nagsasagawa ng quality check sa planta, tinawag ni Aling Gracia si Toto para sa isang pagpupulong. Nais niyang talakayin ang patuloy na pagpapalawak ng kanilang distribusyon at ang mga kinakailangang pagbabago sa operasyon. "Toto, dumarami na ang ating mga kliyente at lumalaki ang demand. Kailangan nating pag-usapan ang pagdadagdag ng mga kagamitan at posibleng pagkuha ng mas marami pang empleyado," panimula ni Aling Gracia, ang mga matay seryoso at mayroong determinasyon. Sumang-ayon si Toto. "Tama po kayo, Nay. Napansin ko rin po iyan. Lalo na ngayong papasok na tayo sa ilang malalaking supermarket chains, kailangan nating siguraduhin na kaya nating panatilihin ang kalidad at dami ng ating produkto." Nagpatuloy ang kanilang pag-uusap sa pagpaplano ng mga kinakailangang upgrade sa planta, kabilang ang pagbili ng mas advanced na drying equipment at pagpapalaki ng storage facilities. "Anak, mahalaga rin na mapanatili natin ang magandang relasyon sa ating mga empleyado. Sila ang bumubuo ng pundasyon ng ating negosyo," paalala ni Aling Gracia. "Siguraduhin natin na patas at makatarungan ang kanilang pagtrato." "Opo, Nay. Plano ko ring magbigay ng mga training sessions para sa ating mga empleyado para mas lalo pa nilang mapagbuti ang kanilang mga gawain," tugon ni Toto, na laging naghahanap ng paraan para mapabuti ang operasyon. Isang araw, habang nagtatrabaho sa planta, lumapit sa kanila si Aling Belia, isa sa mga unang empleyado, upang magpasalamat. "Aling Gracia, Sir Toto, maraming salamat po sa oportunidad na ibinigay ninyo sa akin at sa iba pa naming kasamahan. Dahil sa trabahong ito, nabigyan ko ng mas magandang kinabukasan ang aking pamilya." Napangiti si Aling Gracia, ang kanyang puso ay napuno ng kagalakan. "Walang anuman, Belia. Kami rin ay nagpapasalamat sa iyong kasipagan at dedikasyon. Kayong lahat ang dahilan kung bakit patuloy na umuunlad ang ating negosyo." Ang mga positibong feedback mula sa kanilang mga empleyado at mga customer ay nagbigay inspirasyon kay Toto at Aling Gracia na lalo pang pagbutihin ang kanilang negosyo. Nakita nila na hindi lamang ito tungkol sa pagkita ng pera kundi pati na rin sa pagbibigay ng positibong impact sa buhay ng mga tao. Sa mga sumunod na buwan, patuloy na lumago ang negosyo. Ang tuyo at daing na bangus ay naging regular na produkto sa mga shelves ng supermarket, at ang planta ay naging modelo ng maayos at etikal na operasyon sa kanilang industriya. Sa isang pagtitipon ng komunidad, binigyan ng pagkilala si Aling Gracia at Toto para sa kanilang kontribusyon sa lokal na ekonomiya. Tumayo silang mag-ina sa harap ng maraming tao,
magkahawak kamay, habang tinatanggap ang pagpupugay. Toto, tingnan mo kung gaano na tayo kalayo, bulong ni Aling Gracia, ang mga matay lumuluha sa tuwa. Opo, Nay. At marami pa tayong mararating. Magkasama tayo, sagot ni Toto, ang kanyang tinig ay puno ng pagmamalaki at pasasalamat. Ang tagumpay ng kanilang negosyo ay isang patunay na sa pamamagitan ng pagsisikap, integridad, at pagmamalasakit sa kapwa, maaaring makamit ang hindi lamang personal kundi pati na rin ang pag-unlad ng kanilang kapwa. Sa gitna ng lumalagong tagumpay ng kanilang negosyo, isang malaking hamon para kay Toto at Aling Gracia ang pagpapanatili ng lihim tungkol sa mahiwagang faucet, ang tunay na pinagmumulan ng kanilang yaman. Isang gabi, sa kanilang bagong bahay, habang nakaupo sa veranda at pinagmamasdan ang mga bituin, nagkaroon ng malalim na pag-uusap sina Toto at ang duwende na si Patnubay. Patnubay, habang umuunlad ang aming negosyo, lalo kong nararamdaman ang bigat ng responsibilidad na itago ang ating lihim, simula ni Toto, ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalala. Si Patnubay, na nakaupo sa tabi niya, tumingin ng diretso sa kanyang mga mata. Toto, naiintindihan ko ang iyong mga pangamba. Ngunit tandaan mo, ang regalo na ito ay ibinigay ko hindi lamang bilang gantimpala sa iyong kabutihan, kundi bilang pagtitiwala sa iyong kakayahang gamitin ito sa tama. Napapaisip lang ako, paano kung may iba pang makaalam? Ano ang mangyayari sa amin, sa negosyo, at sa mga tao na umaasa sa amin? Tanong ni Toto. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng takot sa mga posibleng kahihinatnan. Toto, hanggat maaari, gawin natin ang lahat upang itago ang lihim na ito. Ngunit kung dumating ang araw na ito'y mabunyag, maging handa tayong harapin ang anumang resulta nito. Ang pinakamahalaga ay patuloy tayong kumilos ng may integridad, payo ni Patnubay, ang kanyang boses ay puno ng karunungan. Ang mga salita ni Patnubay ay nagbigay kay Toto ng panibagong lakas ng loob. Salamat Patnubay. Iyong pagpapaalala na ito ang nagbibigay sa akin ng lakas upang ipagpatuloy ang ating mga ginagawa. Sa mga sumunod na araw, lalo pang naging maingat si Toto sa pagpapatakbo ng negosyo. Ginawa niya ang lahat upang masiguro na ang operasyon, mula sa gasolinahan hanggang sa planta ng daing na isda, ay sumusunod sa lahat ng legal na pamantayan at higit pa. Isang hapon, habang nagsasagawa ng inspeksyon sa planta, tinanong siya ni Aling Gracia. Toto, napapansin kong tila may bumabagabag sa iyo nitong mga nakaraang araw. May problema ba? Si Toto, na alam na hindi niya maitatago ang lahat sa kanyang ina, nagpa siya na ibahagi ang kanyang mga pangamba. Nay, minsan iniisip ko kung tama ba ang ating ginagawa. Ang lihim natin ay nakatulong sa atin, ngunit ito rin ay isang malaking pasanin. Si Aling Gracia, na laging naging sandigan ni Toto, ay hinawakan ang kanyang kamay. Anak, alam kong mabigat ito. Pero tandaan mo, ang bawat desisyon at hakbang na ginawa mo ay nagmula sa mabuting hangarin. Ano man ang mangyari, nandito lang ako, kasama mo. Sa gabi, habang magkasamang nakaupo at nakatingin sa kalangitan, kapwa nila nadama ang bigat at kahalagahan ng kanilang ginagawa. Sa kabila ng takot at pag-aalala, mayroon din silang pag-asa at determinasyon na ipagpatuloy ang pagtulong sa kanilang komunidad, anuman ang mangyari. Ang lihim na pinagmumulan ng kanilang yaman ay patuloy na magiging simbolo ng kanilang pagmamahal at dedikasyon sa isa't isa at sa mga tao sa paligid nila. Sa pagpapatuloy ng tagumpay ng kanilang negosyo, sina Toto at Aling Gracia ay nagsimulang mag-isip ng mga paraan upang mas marami pang matulungan sa kanilang komunidad. Isang gabi, habang naghahapunan, binuksan ni Toto ang isang ideya na matagal na niyang pinag-iisipan. Nay, sa dami ng biyayang natatanggap natin, naisip ko na baka panahon na para magbigay tayo pabalik sa komunidad sa isang mas malaking paraan, sabi ni Toto, habang dahan-daang inilalapag ang kanyang kubyertos. Si Aling Gracia, na laging bukas sa mga ideya ng kanyang anak, ay nagpakita ng interes. Anong iniisip mo, anak? Plano ko po sanang magtayo ng scholarship program para sa mga matatalinong estudyante na walang kakayahang magbayad ng matrikula. Maraming bata sa ating bayan ang may potensyal pero limitado ang kanilang akses sa magandang edukasyon, paliwanag ni Toto. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Napangiti si Aling Gracia, ang kanyang puso ay puno ng pagmamalaki. Napakagandang ideya yan, Toto. Tama ka, maraming ang kabataan ang nangangailangan ng tulong. Paano mo balak itong ipatupad? Makikipag-ugnayan po tayo sa lokal na paaralan para pumili ng mga karapat-dapat na estudyante.
Maaari nating i-shoulder ang kanilang matrikula at iba pang gastusin sa eskwela. Gusto ko ring magbigay ng mentoring at support para sa kanilang pag-aaral, detalyadong plano ni Toto. Sa mga sumunod na araw, nagsimula si Toto sa pag-organisa ng scholarship program. Nakipagkita siya kay Ma'am Lourdes, ang prinsipal ng lokal na high school, para talakayin ang kanyang plano. Ma'am Lourdes, nais ko sanang magtayo ng scholarship fund para sa ilan sa ating mga estudyante na nangangailangan. Handa akong sagutin ang kanilang mga gastusin sa pag-aaral, inilahad ni Toto sa pulong. Si Ma'am Lourdes, na labis na nagpapasalamat, ay sumang-ayon sa ideya. Sir Toto, ito'y isang napakalaking tulong para sa ating mga estudyante. Maraming magulang ang magiging masaya sa balitang ito. Nang ma-finalize ang mga detalye, ginanap ang isang assembly sa paaralan kung saan inanunsyo ni Toto ang scholarship program. Habang ipinapaliwanag niya ang mga kwalifikasyon at proseso ng aplikasyon, kitang-kita sa mga mukha ng mga estudyante at magulang ang pag-asa at kagalakan. Sa tulong ng scholarship na ito, naway marami sa inyong makapagpatuloy ng inyong pag-aaral at maabot ang inyong mga pangarap, sabi ni Toto sa kanyang talumpati. Matapos ang kaganapan, lumapit ang ilang magulang kay Toto upang magpasalamat. Isang magulang, si Aling Mirna, na may luha sa kanyang mga mata ay nagpasalamat, "Salamat po Sir Toto. Ang anak ko po ay masipag mag-aral pero gipit kami sa pera. Malaking tulong po ito sa amin." Umuwi si Toto sa kanilang bahay na may ngiti sa kanyang labi. Sa hapunan, ibinahagi niya kay Aling Gracia ang mga pangyayari. "Nay, ang saya sa pakiramdam na makatulong. Sana'y marami tayong mabigyan ng magandang kinabukasan." Si Aling Gracia, na labis ang pagmamalaki sa kanyang anak, ay tumugon, "Anak, ikaw na ang pinakamagandang regalo sa akin. Ang iyong kabutihan at pagmamahal sa kapwa ay nagpapaligaya sa aking puso." Habang lumalalim ang gabi, kapwa sila nakaramdam ng kasiyahan at kapayapaan, naalala na ang tunay na yaman ay nasa pagbabahagi ng biyaya sa iba. Ang scholarship program ay hindi lamang isang regalo sa mga kabataan kundi isang pamana ng pag-asa at pagkakataon sa kanilang komunidad. Sa paglipas ng mga taon, ang negosyo ni Toto at ang kanyang scholarship program ay patuloy na nagdulot ng positibong pagbabago sa kanilang kapwa. Sa kanilang bayan, si Toto at Aling Gracia ay hindi lamang kinikilala bilang mga matagumpay na negosyante kundi bilang mga haligi ng kabutihan at pag-asa. Isang mainit na hapon, habang papalapit ang pagdiriwang ng ika-10 anibersaryo ng gasolinahan at ng planta ng daing na isda, nagsimula ang paghahanda para sa isang malaking pagtitipon sa plaza ng kanilang bayan. Ang event ay pinlanong maging isang pagdiriwang ng kanilang mga nagawa at pagkilala sa suporta ng komunidad. Habang abala sa pag-aayos ng venue, lumapit si Mayor de la Cruz kay Toto. "Toto, nais kong personal na magpasalamat sa iyo at sa iyong ina sa inyong walang sawang pagtulong sa ating bayan. Ang inyong negosyo at mga programa ay tunay na nagbago ng maraming buhay dito." "Mayor, walang anuman po yun. Kami po ay nagpapasalamat dahil sa walang sawang suporta ng ating kababayan. Ang lahat ng ito ay hindi magiging posible kung hindi dahil sa kanilang tiwala at tulong," tugon ni Toto. Ang kanyang mukha ay sumasalamin sa sinserong pasasalamat. Sa gabi ng pagdiriwang, puno ang plaza ng mga tao mula sa iba't ibang sulok ng bayan. Mga pamilya ng mga iskolar, mga empleyado ng planta, at mga lokal na negosyante ay sama-samang nagtipon upang ipagdiwang ang dekadang tagumpay ni Toto at Aling Gracia. Sa gitna ng programa, umakyat si Toto sa entablado para magbigay ng talumpati. Hinarap niya ang mga tao na may malalim na emosyon. "Mga kababayan, ang bawat tagumpay na ating ipinagdiriwang ngayong gabi ay hindi lamang akin o ng aking ina kundi ng bawat isa sa inyo. Ang inyong suporta, pagtitiwala, at pagsisikap ay siyang tunay na nagpapalakas sa aming loob upang magpatuloy." Pagkatapos ng kanyang pagsasalita, lumapit si Aling Gracia sa tabi niya. Magkahawak kamay silang humarap sa mga tao, ang kanilang mga mata ay puno ng kagalakan at pagmamalaki. Habang nagpapatuloy ang pagdiriwang, sa isang tahimik na sulok ng plaza, naglaan si Toto ng sandali upang magpasalamat sa duwende na si Patnubay, na lihim na dumalo. "Patnubay, walang sapat na salita para ipahayag ang aking pasasalamat sa iyo. Ang iyong regalo ay hindi lamang nagbago ng aking buhay kundi ng buong komunidad. Ito ang nagturo sa akin ng tunay na kahulugan ng tagumpay, ang tagumpay na nakabatay sa pagtulong sa iba."
Si Patnubay, na may ngiti sa kanyang mukha ay tumugon, Toto, ikaw ay naging higit pa sa inaasahan ko. Ang iyong kabutihan at dedikasyon ay lumampas sa anumang mahika na maaari kong ibigay. Ang iyong tagumpay ay iyong sariling likha. Sa pagtatapos ng gabi, habang umuugong ang palakpakan at kasiyahan sa paligid, naramdaman ni Toto at Aling Gracia ang tunay na kahulugan ng kanilang paglalakbay. Hindi lamang ito isang pagdiriwang ng tagumpay sa negosyo kundi isang pagdiriwang ng pagkakaisa, pag-asa, at mga pangarap na natupad. Ang kanilang kwento ay isang paalala sa lahat na ang pinakamahusay na paraan upang magtagumpay ay sa pamamagitan ng pagtulong sa iba na magtagumpay din.